Para sa ating Real Talk Thursday, share ko lang sa inyo 5 dapat gawin sa mga taong nagpapahirap sa buhay mo. Ayan, or sa buhay nyo. Alam ko marami nag-aabang ng Real Talk Thursday natin nakapag-usapan. So, stay kayo ng konti, record ko lang to. Tensya na kayo kung medyo magano kung hindi ko solado yung sasabihin ko dito. I'll try my best na ma-explain yung side ko or ma-explain yung kung ano yung naramdaman ko dito. Kung may mga tao ba kayo nakasama na sa buhay na binibigyan or ginagawan kayo ng issue sa buhay araw-araw, paulit-ulit na lang. Like palagi kayo nagkakaproblema sa taong to, minsan katrabaho or ginagalit kayo ng katrabaho nyo or ng boss nyo, ano pa ba? Minsan asawa nyo na parang feeling nyo lagi nilang may issue, like pinapahirapan kayo ngayon. Sama na rin dyan yung mga taong minsan pinagmumukha kayong masama sa ibang tao. Basta yung anyone or kahit na sino na parang napaka-difficult kasama sa buhay or binibigyan ng difficulty yung buhay nyo. Yan. Minsan kapitbahay nyo yan. May mga kapitbahay kayo na magiging pahirap sa inyo or nagiging struggle sa buhay nyo. Or maybe kayo na nakaaway nyo lang sa parking lot or someone na galit sa siklista. Di ba? Minsan pa nagbabike kayo, may galit agad. So yan yung mga tao na pahirap sa buhay natin in general. Not a certain person but talagang sa buong buhay nyo, no? May mga tao tayo na experience na ganyan. So unang-una, gusto ko lang i-share yung thoughts ko dito kasi ako halos buong buhay ko puno ako ng struggles. Puno ako ng paggawa ng solusyon sa mga ganitong klaseng issues, no? So unang-una ako, hindi ko na-meet yung biological parents ko, naging struggle sa akin yun. Medyo nung time ko mahirap pagka ganon. Tapos isa pa dyan, lumalaki ako growing up, kailangan kong ipagtanggol yung sarili ko sa mga tao na gusto lang akong gamitin, gusto lang akong pagsamantalahan. It's either emotional or financial. May marami ako na-meet na ganyan during my teenage years, ganyan. Ma-share ko na rin, I had a really toxic relationship na nagstay ako for 15 years mahigit. But in the end, natutunan ko yung mga bagay na dapat kong matutunan and kailangan ko mag-improve, kailangan ko magbago. Ayan. So, share ko sa inyo mga thoughts na mga natutunan ko. Lalo na ngayon nasa mas better na lugar ako, mas maayos na kalagayan ko. And mas malinaw na sa akin yung mga taong ganito. So, ma-share ko lang dyan para sa unang-una yung kailangan gawin is don't take it personally. So, bakit hindi nyo sa dapat personalin? Madalas kasi, yung problema nila, pinapasa nila sa atin. Madalas mayroon silang sariling kalungkutan na dinadala. Yung problema nila is hindi mo problema yon. Halimbawa na lang dyan, meron kang nakaaway sa parking lot or gusto kang banggain na nakasasakyan. Hindi naman nila ginagawa yon out of nowhere eh. Meron silang pinaghuhugutan or meron silang pinagdaanan sa buhay nila. So, wag mo siyang personalin, isipin mo lang na kung ano man yung problema mo, problema niya yun. Hindi, pwede mo siyang hindi pansinin. 9 out of 10 na tao makasalamuhan yung ganyan, may sariling problema nila. May pasarili silang problema na gusto nang inilang iparamdam sa'yo or gusto nang iparana sa'yo yung hirap na dinadanas nila. Pero sa kanila yon, wag yung kunin, wag yung tanggapin. Hayaan nyo lang. Ayun. So, hindi nyo sila dapat intindihan. Okay? So, don't take it personally. Pangalawa, keep your balance. When you say keep your balance, ito yung masaya ka, healthy ka, tuloy-tuloy yung trabaho mo, huwag mong hahayaang magulo to ng mga ganong klaseng tao. Kasi yung mga ganitong klaseng tao, gusto nila magalit kayo, gusto nila malungkot kayo. Don't fall into this trap or huwag niyong hahayaang mahulog kayo sa trap niya. Keep your balance, sabi niya. Sabi nga you have to keep on pedaling to keep your balance, diba? Life is like riding a bicycle. Yun yung kasabihan ni Albert Einstein, may sabi nun. So again, keep your balance. Huwag niyong hahayaang mag-fall kayo sa trap niya. Pag may gumawa na hindi maganda sa inyo, pwede niyo isipin na trap niyo lang to or gusto niyo mahulog ako sa trap niyo kasi malungkot kayo. And i-remind niyo yung sarili niyo kung bakit kayo masaya. Bakit kayo may reason para maging masaya. Whether katrabaho nyo yan, kapamilya mo nyo man yan, or kahit na sino sa buhay nyo, you have to keep your peace and balance. Yan. Pangatlo, reason or pangatlong dapat nyong gawin sa mga tao nagpapahirap sa buhay nyo. Okay? Move past them or lampasan nyo sila. Tanong yung sarili nyo, gaano ba ka-importante ang mga tao nagpapahirap sa'yo? Sa akin, or gano'n. Siyempre, may mga hindi nyo maiiwasan, no? Kapamilya nyo, kamag-anak nyo. But you have to move past them or kailangan sila lampasan. Most of the time, pinapahirapan tayo ng nagre-react tayo or lumalaban tayo sa mga gusto nilang mangyari. Let's say, sinaktan ka ng isang tao, magre-react ka.
Yung reaction mo doon, yung ego mo yung nagsasabi sa'yo na labanan mo or gawan mo rin ang hindi maganda or mag-fight back ka. Kapag ginawa mo yon, ulitin ko, nag-fall ka doon sa trap nila, mawawalan ka ng balance, babalik ka doon sa gusto nila mangyari. So you have to move forward. You have to move past them. Isipin mo na lang na madaming masyadong nangyayari sa mundo. Pwede mong piliin ng ibang bagay, ibang emotions, kaysa sa pahirap na binibigay sa'yo. Ikaw yung magde-decide sa sarili mo, hindi sila. Wag mong hayaang sila yung mag-decide sa'yo kapag nagalit sila sa'yo or binigyan ka nila ng samaan loob. Wag mong ibigay sa kanila yon. Yan, mag-focus ka doon sa kung ano yung pwede mong gawin. Okay, susunod na, pang-apat, no? Pang-apat sa mga dapat mong gawin papahirap sa'yo, ito, empathy. Okay? Ano ibig sabihin ng empathy? Yung empathy kasi, yun yung ilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan nila. Okay? So kung ano yung kalagayan nila, yun yung para maramdaman mo, para makita mo kung ano yung dahilan bakit nila ginagawa nyo. So siguro pag nilagay yung sarili nyo na, siguro tong taon to may problema siya, or tong boss ko kaya masungit kasi lagi siyang high blood, lagi siyang may sakit, hindi siya healthy. So magagalit lagi sa akin, papagalitan ako. Baka yun yung reason. Kapag sinubukan yung intindihin or nilagay yung sarili nyo sa kalagayan nila, baka sakaling malaman nyo na hindi kayo dapat mag-react or hindi kayo dapat magalit din. Yun. Hindi kayo rin dapat ma-offend. Kasi nga, may reason sila sa sarili nila. And again, sila yon, hindi ikaw yon. Pinapasa lang nila sa'yo yung nararamdaman nila or yung sakit na nararamdaman nila towards sa inyo. So yan yung isa pang reason kung bakit kailangan yung magkaroon ng empathy sa kanila, kasi maiintindihan nyo. Kapag natutunan nyo gawin to or natutunan nyo intindihin yung ginagawa ng ibang tao, kung bakit nila ginagawa sa'yo yun, magkakaroon ka ng kapangyarihan above din, or mas magiging mataas ka sa kanila. So magiging walang kwenta yung mga binabato nila sa'yo. Hindi mo sila kailangang patulan, hindi mo sila intindihin. So number 5, susunod ko, huli na to, gamitin mo sila. Okay? So gamitin mo sila. Paano mo sila gagamitin? Sa universe kasi, lahat tayo may role. Lahat tayo may kalagayan sa universe. Meron tayong lahat ng hayop, bagay, o ano man. May role tayo sa universe na to. Okay? So, yung mga psychopath, okay, no? Yung psychopath, ibig sabihin ng psychopath, parang root word ng psychopath is psych, ibig sabihin is mind, tapos disease. So, parang may problema sa pag-iisip, parang gano'n. When you say problema sa pag-iisip, ang naiisip lang natin yung mga nasa kalye, mga palakad-lakad, mga taong grasa. But hindi gano'n yun. Most of the time, meron kayong nakasalamuha sa buhay nyo na psychopath. It's either kapamilya nyo, karelasyon nyo. Yung mga taong yan yung pahihirapan kayo or bibigyan kayo ng problema. Okay? So bakit sila nag-i-exist? Diba? Bakit pa sila nandito sa buhay natin? Or bakit binigay pa sila sa atin ng universe? Sabi ko nga, lahat tayo may purpose or lahat tayo merong role sa universe. Karamihan ng mga taong to na binibigay sa atin or nagpapahirap sa atin, nilalabas nila yung pinakamagandang version natin. Nilalabas nila yung kung ano yung totoong karakter natin. Isipin nyo, napaka-boring siguro ng mundo kung walang mga psychopath, no? O yung mga walang magpupush sa limit natin. Kapag ka ganon, boring nga siguro, no? Pero magagamit nyo rin yon para matutunan nyo kung sino yung gusto nyo maging kayo, kung ano yung mga dapat nyong iwasan, kung ano yung mga hindi nyo dapat gawin, and ilabas nyo yung pinakamagandang version nyo. So para sa akin, no, isa sa mga nangyari sa akin, sabi ko nga kanina, never ko na-meet yung biological parents ko. Sabi ko noon, growing up, hindi ko gagawin yon. Hindi ko gagawin yun sa kung magkakapamilya ako, hindi ko sila iiwan, hindi ko maranasan yon. So ginamit ko yung motivation ko na yon, yung experience ko na yun, para mas maging mabuti sa akin. Another situation is doon sa relationship. When you have a really toxic relationship na talagang wala kang patutunguhan, lagi ka malungkot, lagi ka masama, isipin mo kung ano yung gusto mangyari para sa ng relasyon na yon. Like, kailangan bang mag-move on? Kailangan bang baguhin yung buhay mo para gumanda? Kailangan bang iwan yung mga tao na yon para mag-improve yung buhay mo? Gamitin mo silang motivation, gamitin mo yung purpose nila. So, ang purpose ng itong mga taong to is para matuto tayo mag-improve sa buhay or mabago natin yung buhay natin. Learn from them, don't take them seriously. Intindihin niyo yung purpose nila.
then you can focus sa lesson na binibigay nila and ma-improve mo pa yung buhay mo. So yan yung 5 bagay na pwede mong gawin sa mga tao na papahirap sa buhay mo. Dahil kanina naputol na yung mga tanungan natin. Na-share ko lang yung experience ko and na-share ko lang yung thoughts ko. No? Sana nagustuhan niya yan. Basa tayo ng comments. Let's go.